Kabanata 4131. Mabilis na tiningnan ni Jovi si Vienna matapos marinig ang sinabi ni Mandy. Vienna, hindi mo masasabi yan. Bulalas niya. Magkaibigan tayong lahat dito. Sapat na sa kanila. Dapat nating makita kung kailan darating si Young Master Saban. Kung tutuusin, nandito tayo para kumuha ng angel investor para kay Mandy. Natigilan si Harvey bago sumulyap kay Mandy. Bakit kailangan pa niya ng angel investor pagkatapos kung bayaran ang utang para sa kanya? Natigilan din si Thomas. Anong nangyayari dito, Mandy? Ikaw ang pinuno ng ikasyam na sangay ng pamilya Jean. Pumunta ka dito para sa iyong pagpapalawak. May problema ba sa iyong pondo kamakailan? Oo, nagkaroon ng problema. Nag-click si Mandy sa kanyang dila, at mukhang alanganin. Ayaw niyang malaman ni Harvey ang tungkol dito, ngunit wala na siyang pakialam simula noong nandito na siya sa bagay. Saglit na inisip ni Thomas ang sitwasyon, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Magkano ang kailangan mo? Balitaan mo lang ako. Maaari mo bang igalang ang iyong sarili, Thomas? Itinaas ni Vienna ang kanyang ulo na sumisigaw. Ang iyong buong kumpanya ay naka-freeze. Sa tingin mo ba ay matutulungan mo pa si Mandy sa labas? Napangisi si Thompson, tama ka, ngunit mayroon pa akong ilang mga lumang bahay na ibebenta kung talagang kailangan niya ito. Nagulat si Harvey sa sinabi ni Thomas, nasa bingit na ng bangkarota si Thomas, gayunpaman, napakamatuwid pa rin niya. Naisipan pa niyang ibenta ang kanyang mga bahay para lang matulungan siya. Ngumiti si Mandy habang umiiling. Ang mga bahay na iyon ay para sa iyong ina, Mr. Burton. Hindi ako mangangahas na hilingin ito. At saka, hinayla ako ni Jovi. Mareresolba ito sa lalong madaling panahon. Kumunot ang noo ni Harvey. Magkano? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? 300 milyon. Mapanuksong tinitigan ni Vienna sina Harvey at Thomas. Mayroon ba kayong ganoong uri ng pera? Nanlamig si Thomas, na kahit na sa kanyang pick, mayroon lamang siyang ilang milyong dolyar. Ni hindi niya maisip ang ganoong astronomical number. Ito ay negosyo lamang, at dahil alam ng lahat na malapit na siyang malugi, walang magpapahiram sa kanya ng pera. Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi niya akalaing makakaharap si Mandy ng ganito kalaking problema. Ang sabi, ang 300 milyon ay walang halaga para sa kanya. Naghanap siya ng dahilan para lumabas, pagkatapos ay pumunta sa isang pasilyo. Nagbigay ng tawag siya kay Yvonne, na nagsasabi sa kanya na maglipat ng ilang pondo. Magagamit niya ang kanyang card hanggat gusto niya, ngunit may mga limitasyon pa rin sa mga withdrawal at mga paglilipat. Kasama ng panganib sa pananalapi ng bansa H, ang daloy ng pera ay babantayan ng husto at mas mahigpit. Dahil dito, kailangan ng tulong ni Yvonne. Nang makitang tahimik si Thomas at lumayo si Harvey, hinamak sila ni Jovi sa mata, tingnan mo ang mga taong iyon. Maliban sa matatalas nilang dila, wala silang magagawa para sa kanila. Hindi sila lalaki. Kung ako sayo, kinastre ko na ang sarili ko sa puntong ito. Mabuti, dahil walang makakatulong sa inyo. Makipag-ugnayan na ako kay Young Master Saban, si Idris Saban mismo. Nagulat si Thomas nang marinig ang pangalan ni Idris. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang Young Master ng Evergreen Capital Group? Ang kumpanyang kapantay ng Deep Sky Corporation. Kaya mayroon kang kaunting kaalaman. Mayabang na tinuro ni Jovi si Thomas gamit ang kanyang ilong. Tama ka dyan. Ang kanyang pamilya ay may bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian, at lahat ng ito ay cash flow. Hindi ito gagawin na mahirapan siyang mamigay ng 300 milyon. Higit sa lahat, ang kumpanya ay kapareho ng Deep Sky Corporation, at parehong mga kumpanya ay sinusuportahan ng pinakamisteryosong pamilya sa Golden Sands. Kilala mo ba kung sino ang major figure na iyon? Kumunot ang noo ni Thomas. I don't really know much, pero at least alam ko na both companies are backed up by ang misteryosong pamilya Jackson. Ang pamilya ay hindi bababasa sa parehong pamilya Patel at ang pamilya John. Sinasabi ng mga alamat na ang pamilya Jackson ay minsang nakalista bilang isa sa 5 nakatagong mga pamilya.
Ngunit dahil sila ay napaka-discreet at ginustong hilahin lamang ang mga string sa likod ng mga eksena, hindi sila nakalista. Gayunpaman, ang kanilang kapangyarihan sa Golden Sands ay napakalaki pa rin. Oh, hindi ko alam na ang isang probinsyano ay malalaman ng ganoon karami. Mayabang na tumawa si Vienna. Dahil alam mo ang tungkol sa kasaysayan ni Young Master Saban, dapat kang kumilos pagdating niya. Siguraduhing tretuhin siya ng mabuti. Sapat na ito para matulungan si Mandy. Tumango ang lahat ng marinig ang sinabi ni Vienna. Ang Evergreen Capital Group ay kilalang kilala, at kasama ang misteryosong pamilyang Jackson na humihila ng mga string mula sa likod. Walang maraming puwersa na maaaring makipagkumpetensya laban sa kanila, kahit na sa isang lugar na may mayamang kasaysayan tulad nito. Ang pakikipagtulungan sa Evergreen Capital Group at pagkapit kay Idris ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng suporta ng pamilya Jackson. Lahat ay lubos na nagnanais na iyon. Agad na lumiwanag ang mga mata ng mga lalaki, at may sasabihin silang maganda kay Idris mamaya. Nagsimula ng mag-makeup ang mga babae, umaasang titignan muli ni Idris sila. Ito ay isang malaking pagpapala na matulog kasama siya ng isang beses. Sa sandaling ito, lumakad si Thomas sa tabi ni Mandy at sinabing, mas mabuting huwag na lang hiramin ang pera ni Idris, Mandy. May kilala akong maliit na celebrity na humiram ng $300,000 sa kanya para lang makakuha ng mas maraming internet traction. Hindi lamang niya nagawang bayaran ang utang pagkatapos ibenta ang kanyang sasakyan at bahay, ngunit pinilit din siya ni Idris at ng kanyang mga kampon. Ang kumpanyang iyon ay karaniwang nabibilang sa mga loan shark sa puntong ito. Nanghihiram ng pera sa masyado silang delikado. Kung talagang humiram ka ng 300 milyon sa kanila, lahat ng mga ari-arian ng iyong pamilya ay gagawing malalamon sa loob lang ng isang buwan. Baka mapahamak ka rin, kaya tumahimik ka. Mabangis ang mukha ni Jovi habang nakatitig kay Thomas. Kung patuloy mong sinisiraan si Young Master Saban, papatayin kita. Hindi dapat, Mandy. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Thomas ang mga banta. Kasama mo ang pamilya Jean, ngunit ang Evergreen Capital Group ay may pamilyang Jackson. Sa isang lungsod na may mayamang kasaysayan na tulad nito, walang magagawa ang iyong pamilya kahit gaano ka pa kalakas. Hindi ka makakalabas ng buhay sa butas na ito kung tumalon ka dito. Hayaan mo akong humanap ng paraan para tumulong. Hindi ako makakakuha ng ganoon kalaking pera. Ngunit kung ibebenta ko ang lahat ng mayroon ako, malamang na makakakuha ako ng 30 milyon. Kinagat ni Thomas ang kanyang mga ngipin na mukhang determinado. Hindi mo na kailangang magbayad ng interes. Gamitin mo na lang para makaraos sa ngayon. Mag-iisip ako ng ibang paraan para makakuha ng higit pa. Sa anumang kaso, hindi ka maaaring humiram ng anumang pera kay Idris. Natigilan si Mandy, ngunit pagkatapos ay umiling. Hindi ko makukuha ang pera mo, Mr. Burton. Masisira mo ang lahat ng iyong pagkakataon para sa tagumpay kung gagawin mo ito. Hindi ko matatanggap. Si Thomas ay may matuwid na tingin sa kanyang mukha. Ginagantihan ko lang ang kabaitan ng kabaitan. Ikaw ang tumulong sa akin na malagpasan ang problema ko noon. Hindi ako makakapanood na lang. Nakaayos na. Isara mo yang bibig mo. Sino ba kasing humingi ng opinyon mo? Ngumuso si Jovi na mukhang malalim ang inis. Wala ka pang sapat na pambili ng sarili mong libingan, pero nandito ka para iligtas ang ibang tao. Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang pamilya ni Mandy? Baon lang ang pera mo sa kanya. Binabalaan kita. Kung sinira mo ang negosyo ni Mandy, aayusin ko ang mga score sa iyo sooner or later. Lumingon si Thomas at malamig na tinitigan si Jovi. Anong negosyo? Sinusubukan mo lang maghukay ng butas para tumalon si Mandy. Baka may mapapala ka para dito at masyadong kang. Bam! Bago pa matapos magsalita si Thomas ay sinipal na ang pinto ng kwarto. Maya-maya pa ay pumasok ang isang grupo ng mga lalaking mag-agarang mukhang lalaki at babae. Sumunod sa likod ang mabangis na mga lalaking nakasuot. Sila ay natural na mga bodyguard para sa mga bagong dating na ito. Ang nasa pinakaharap ay isang lalaking nakasuot ng Saint Laurent shirt.
Nakasuot siya ng golden-framed glasses at maayos ang buhok. Siya ay tumingin na medyo maamo at magalang, ngunit mayroon na halatang malamig at malayong nanlilisik ang kanyang mga mata. May hawak siyang manipis at mahabang tabako sa kanyang kamay. Pagkatapos magbuga ng usok, itinuro niya si Thomas na nakatayo sa harap niya, isang lalaking nakasut ang lumabas, at pinalipad si Thomas ng may sipa. Dumiretso si Thomas sa coffee table. Nabasag ang mga tasa at plato sa buong sahig. Napahiyaw sa takot ang ilang babaeng nagme-makeup, at natisod sa lugar. Tanging kadiliman ang nakikita ni Thomas sa kanyang harapan habang gumagapang siya sa lupa. Anong nangyayari sa inyo mga tao? Bulalas niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Umalis ka na dito, mahinahong sabi ng lalaking may golden framed glass. Tapos, naglakad siya papunta sa gitna ng kwarto, isang lalaking nakasut ang naglagay ng upuan sa likod niya, para mauupuan niya. Young Master Sabon. Nagulat si Jovi at tumakbo pasulong, halos tumalon sa yakap ng lalaki. Matagal na akong naghihintay sa iyo, Young Master Sabon. Nanghihina ako para lang sayo. Napakasungit mo. Alam mo namang mahal na mahal kita diba? Siya pagkatapos ay scoffed disdainfully. Narito si Young Master Sabon, si Idris Sabon mismo. Nakuha lang niya ang isang tao na sipain ka bilang paggalang. Wala kang karapatang makipag-usap sa kanya. Natigilan si Thomas matapos marinig ang pangalan ni Idris. Kumukulo na siya sa galit pero alam niyang wala siyang choice kundi tiisin ang kahihiyan. Kung tutuusin, patay na siya kung magpasya siyang labanan ang isang napakalakas na figure. Samantala, mabilis na tumakbo si Vienna at inilagay ang matambak na dibdib sa braso ni Idris. Salamat sa pagpunta mo dito, Young Master Sabon. Ibibigay ko sa iyo ang buong katawan ko para lang dito. Tama na, kayong dalawa. Tinapunan sila ni Idris ng isang naiinip na tingin. Sabi mo may magandang babae na nangangailangan ng pera. Nasaan siya ngayon? Dito, Young Master Sabon. Mabilis na kinaladkad ni Jovi si Mandy dito na masama pa rin ang loob. Mandy, ito si Young Master Sabon. Nagsimulang maunawaan ni Mandy ang saloobin ni Idris noon at doon. Napag-isipan niya na malamang si Thomas ang nagsasalita ng katotohanan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian ng isaalang-alang niya ang mga ari-arian ng ikasyam na sangay. Hello, sabi niya na may matamis na ngiti. Ako ang humingi ng tulong mo. Oh, ang ganda mo talaga. Ikaw rin ang pinuno ng ikasyam na sangay ng pamilya Jean. Ang pagkakakilanlan, katayuan, at hitsura lahat ay nasa iyong panig. Hindi masama, hindi masama. Natural na alam ni Idris kung sino si Mandy. Sabi nga, sa likod ng pamilyang Jackson, parang hindi rin niya iginagalang ang nangungunang 10 pamilya. Lahat tayo ay may karanasang tao dito, kaya hahabulin ko na lang. Ang $300 milyong ay maaaring mukhang marami sa ibang tao. Ngunit ang numerong iyon ay walang kahulugan sa akin. Ang sabi, kailangan mong magbayad ng interes. Maaari kang magkaroon ng $260 milyon ngayon, ngunit kailangan mong magbayad ng $377 milyon pabalik. Kung hindi mo kayang magbayad pagkatapos nito, kukunin ko sa iyo ang bawat asset ng ikasyam na branch. Okay lang ba sa iyo iyon? Kumunat ang noo ni Mandy matapos marinig ang kalagayan ni Idris. Siya ay may pagiging prangka, ngunit ang kanyang saloobin ay masyadong nakakakilabot. $115 milyon sa isang buwan ay isang kakilakilabot na bilang na isipin. Sabi nga, sa mga mata ni Mandy, ito marahil ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng $300 milyon sa Golden Sands. Matapos mag-isip sandali, tumanggo si Mandy at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakaayos na, ngumisi si Idris. Ang sabi, may isa pa akong hiling. Sa loob ng isang buwan, kailangan mong manatili sa aking villa tuwing gabi. Makikipaglaro ako sa iyo kahit na gusto ko. Ayos lang sa iyo, tama ba? Hinubad ni Idris ang kanyang salamin at tinitigan ang mga payat na binti ni Mandy. Naturally, hindi siya magdadalawang isip na makita si Mandy sa sandaling tumanggo ito. Nagtawanan ang mga kasama niya matapos marinig ang mga salitang iyon.
Ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nagkukuskos ng kanilang mga kamay bilang pag-asa. Pagkatapos ng lahat, natural din silang makikinabang sa sitwasyon. Agad na nagdilim ang magandang mukha ni Mandy matapos marinig ang magarbong salita ni Idris. Dahil nagdaragdag ka ng mga hindi makatwirang kondisyon, kung gayon walang dapat pag-usapan. Malamig niyang bulalas bago pa man makapagsalita si Idris. Hindi na ako hihingi ng pera. Gumawa ako ng linya dito. Madilim ang mukha ni Mandy. Kung hindi dahil kina Jovi at Vienna, matagal na niyang sinampal si Idris sa mukha. Anong sinasabi mo? Malungkot ang mukha ni Jovi. Nag-effort ako para lang makapunta si Young Master Sabon dito. Tumanggo ka na. Bakit ang bilis mong magbago ng isip? Paano ka mabubuhay sa lungsod kung patuloy kang nag-aalinlangan? Kabanata 4135. Oo, pag-isipan mo. Napakalalim ng tubig dito. Hindi ito magiging madali para sa iyo na kumuha ng ganito kalaking pera. Ang kanyang mga kondisyon ay medyo hindi makatwiran, ngunit ito ang pinakamakatotohanan kumpara sa karamihan sa iba. Si Vienna ay may mapait na tingin sa kanyang mukha, at nagsasalita na para bang ginagawa niya ito alang-alang kay Mandy. At saka, lilipas din ang lahat. Wala namang mawawala sa iyo kung hahayaan mo lang siya sa iyo, di ba? Higit sa lahat, makikinabang ka lang sa pakikipagkilala kay Young Master Sabon. Sa koneksyon na ito, magkakaroon ka ng isa pang negosyo sa Golden Sands. Ito ay mabuti para sa iyo. Si Jovi at Vienna ay nanghiram ng pera sa iisang lalaki. Hindi lamang sila patuloy na pinipilit na matulog sa paligid, hindi nila mabayaran ang kanilang interes sa pinakamahabang panahon. At kaya, gusto nilang isakripisyo si Mandy para maayos ang lahat. Kung tutuusin, interesado si Idris kay Mandy kaya nakalimutan niya ang tungkol sa kanilang mga interes hanggat maaari niyang makuha siya. Sa madaling salita, kung tumanggi si Mandy sa pera, walang maibibigay ang dalawa kay Idris. Higit sa lahat, mas matagal silang maiipit sa posisyong ito. Sa isip-isip nila, dahil mabuting kaibigan nila si Mandy, dapat niyang isakripisyo ang sarili niya sa kanila. Ang mga tao ay kailangang maging mapagbigay, pagkatapos ng lahat. Anong pinagsasabi niyong dalawa? Si Mandy ay hindi tanga, at masasabi niya na ang kanyang mga tinatawag na mabubuting kaibigan ay malinaw na kasama sa akto. Ang kanyang mukha ay nagyelo habang siya ay napabulalas, hindi ko ito tatanggapin. I'm sorry sa pagpunta sa iyo hanggang dito, Young Master Sabon. Nasa bahay ang pagkain na ito. Nakahinga ng maluwag si Thomas. Natutuwa siyang naalis ni Mandy ang kanyang sarili sa sitwasyon. So ayaw mo ng pera. Malamig na tinitigan siya ni Idris, saka pinunasan ang salamin niya bago isinuot muli. Siya ay sinipa si Jovi at Vienna sa lupa, at sumigaw, "You waste my time by picking ang aking interes," pagkatapos ay sumasang-ayon ka sa mga kondisyon. At gayon paman, binabawi mo kaagad ang iyong mga salita pagkatapos. Pinaglalaroan mo ba ako? May sasabihin ako sa iyo. Nang hihiram ka ng pera, gustuhin mo man o hindi. Kung hindi, wala kang magagawa dito kahit na ang pamilyang Jean. Sinusuportahan kita. Dinurog ni Idris ang isang bote ng beer gamit ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay isang kahabag-habag na ekspresyon. Sakto namang humakbang si Thomas sa harap ni Mandy na nakakunot ang noo. Ikaw ay isang kilalang tao, Young Master Sabon. Hindi mo dapat patuloy na pinipilit si Mandy ng ganito. Ang deal ay pupunta sa parehong paraan. Ang negosyo ay hindi natuloy ayon sa iyong pinlano, ngunit ang pagkakaibigan ay mahalaga din. Pakiusap, para sa kapakanan ko, sampal. Itinapat ni Idris ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Thomas, hinampas ang huli ang mukha sa lupa. Napakabilis niya, ni walang makapagsabi sa nangyari. Anong karapatan mong tumayo sa harapan ko, kalbo ka? Basura ka lang at wala kang masabi dito. Ang pagsampal sa iyo ay isang pag-aaksaya ng aking lakas. Tinadyakan ni Idris ang mukha ni Thomas. Napasigaw si Thomas sa sakit habang gumulong-gulong sa lupa. Malamig na nagmamasid ang mga tao sa paligid, walang ginagawa. Natural na alam nila kung paano ginagawa ni Idris ang kanyang negosyo.
Ang sinumang maglakas loob na magsalita ng kahit isang salita ay mabubagbog hanggang sa mapunit. Pinipilit ni Jovi at Vienna ang kanilang mga sarili nang umiti ng matengkad nang makaalis sila sa lupa. Naturally, sanay na sila sa makulit na ugali ni Idris. Ang mga taong sumusubok na pigilan siya na makuha ang gusto niya ay mamamatay lamang sa kakilakilabot na kamatayan. Kahit na si Idris ay isang mahusay na manlalaban, ang mga lalaking nakasuot sa likod niya ay sapat na upang takutin ang mga tao. Ang mga may death wish lang ang maglalakas loob na magbitaw ng isang salita ng hindi pagsang-ayon sa harap niya. Binuhat ni Mandy si Thomas sa lupa, at sinigawan si Idris, "You're insane. Tatawagan kita ng pulis." Tawagan ang mga pulis. Si Amon na may hawak sa likod ni Idris ay malamig na napaungol. Ang buong istasyon ng pulis ay puno ng mga tauhan ni Young Master Saban. Kung may magagawa ka sa mga pulis, lalamunin ko itong buong mesa. Sigh, don't say things like that, you'll scare off the pretty lady. Idris clicked his tongue before flashing Mandy a facial smile. Alam kong makapangyarihan ka, Mandy, ngunit pareho pa rin ang sasabihin ko sa iyo. Sa isang lugar tulad ng Golden Sands, luluhod ka sa harapan ko kahit sino ka man o saan ka nanggaling. Ganito ako kumilos, at wala kang magagawa dyan. Let me tell you something. Kung gusto kong pautangin ka ng pera, walang makakapigil sa akin. Ang mga babaeng gusto ko ay palaging magiging akin sa huli. Idris took a step forward at inabot para haplasan ang magandang mukha ni Mandy. Sa tingin mo ba ang iyong tinatawag na top-rated na pamilya ay maaari pang magsimulang maunawaan ang tubig sa isang lugar na tulad nito? Bastard ka! Ayaw ni Thomas na makitang napahiya si Mandy, kaya mabilis siyang kumuha ng bote ng beer para kumilos. Pero bago pa man siya makagawa ay agad siyang sinipan ng lalaking nakatayo malapit sa mesa. Nagkaroon ng malakas na putok, at si Thomas ay natakpan ng sabaw. Inuubo siya na parang tinamaan ng bagyo, to the point na halos lumabas na ang dugo sa bibig niya. Ito ay isang lubhang kahabag-habag na tanawin. Natural, ang lalaking may mohawk ay isa ring ekspertong martial artist. Kayong mga tao ay walang batas. Sa sobrang galit ni Mandy, ibinaba niya ang palad niya at sinampal si Idris. Napaatras si Idris ng ilang hakbang matapos tamaan sa mukha. At hindi man lang siya makareact sa sampal. Ayos ka lang ba, Young Master Saban? Mabilis na binuhat si Idris pabalik ng kanyang ilang subordinate. Ayos lang ako. Tumalsik ang dugo sa bibig ni Idris, sa kanya ikanaway ang kamay para pigilan ang mga nasasakupan. Bakas sa mukha niya ang pagtataka. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mandy ng may paghanga. Naglalaro ka rin ng mga ganito. That's fine. I can play along. Sabi mo, sa tingin mo ba makakatagal ka pa? Matapos marinig ang sinabi ni Idris, tila naalala ni Jovi at Vienna ang isang madilim na nakaraan. Agad silang nanginag, at sila ay takot na masangkot ang kanilang mga sarili. Anong ginagawa mo, Mandy? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Young Master Saban. Kung hindi, walang makakapigil sa kanya kung magagalit siya. Natural, natatakot sila na lumala ang sitwasyon. Sa tingin mo hindi karapat-dapat sa hamak na iyon. Galit na galit si Mandy. Sino ang nasa tamang pag-iisip ang gagawa ng ganito para sa kanilang negosyo? Wala ka bang kahihiyan, Idris? Nagpapatubo ka lang ba ng negosyo? Maraming problema ang hinarap ni Mandy mula nung dumating siya sa Golden Sands. Kinailangan niyang harapin ang mga stock ng ikasyam na sangay at ang kanilang mga problema sa pananalapi. Ngunit dahil sa reputasyon ng pamilya Jean, naging maganda siya sa lungsod. Ang mga taong karaniwan niyang nakakasalamuha ay tila sobrang magalang habang hinihila ang mga string sa likod. Gaano man kahigpit ang labanan sa dilim, igagalang pa rin ng lahat ang bawat isa sa ibabaw. Sabi nga, hindi niya akalain na tatawid si Idris sa linyang ito nang walang pag-aalinlangan. Siya ay nagmamataas lamang sa puntong ito. Idris flashed her a pompous smile, and his eyes was a disdainful glare. Para sa Evergreen Capital Group, ang mga taong sumusuway sa amin ay namamatay. Ang mga labi ni Idris ay nakadikit sa isang malamig na ngiti,
at hinawakan niya ang baba ni Mandy. Sa mga nakalipas na taon, kasama ang Evergreen Capital Group at suporta ng pamilya Jackson, ginagawa ni Idris ang anumang gusto niya sa lungsod. Maging ang mga mula sa pamilya Patel at ang pamilya John ay magpapakita sa kanya ng paggalang. Kaya naman naglakas loob siyang kumilos ng mayabang. Sa kanyang mga mata, maliban sa mga taong ipinanganak mula sa mga nangungunang pamilya, maaari niyang year-okan ang kahit sino. Kahit na ang mga kamag-anak ng nangungunang 10 pamilya ay walang halaga sa kanya. Matapos maisip na masakop si Mandy kasama ang mga ari-arian ng ika-9 na sangay, nagsimulang isipin ni Idris na ito ay isang matagumpay na negosyo. Gagawin kong buhay na impyerno ang buhay mo kung pilitin mo ang asawa ko. Kahit ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas. Binuksan ang pinto, at pumasok si Harvey na may malamig na tingin. Hindi niya akalain na napakaraming nangyayari sa loob ng kwarto habang siya ay gumagawa ng isang tawag. Malamig na tumingin sa likod si Idris bago tumalikod, hindi na pinansin si Harvey. Hindi niya ginawa ang pag-aalaga, dahil hindi pa niya nakita ang mukha ni Harvey. Sa isip niya, walang makakapigil sa kanya sa anumang bagay na gusto niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay para sabihin sa kanyang mga nasasakupan na harapin si Harvey, at mabilis na iniunat ang kamay para hawakan si Mandy. Bam! Hindi mapakali si Harvey na makipaglaro sa mga bodyguard, at siya ay agad na sinipa ang mga subordinate ni Idris sa lupa ng madali. Pagkatapos, casual niyang kinuha ang isang bote ng beer at humakbang pasulong. Ang kanyang mga aksyon ay napakabilis at mapagpas siya na halos hindi sila makita ng mga tao. Nang makita ito, napagtanto ng lalaking may mohawk na malamang na eksperto si Harvey. He chuckled wretchedly, at mabilis siyang tumayo para harangan ang dinadaanan ni Harvey. Hindi man lang siya nilingan ni Harvey, at inihampas na lang sa kanya ang bote ng beer sa ulo. Klang! Pinalipad ang lalaki, at puno ng dugo ang ulo. Hindi man lang siya makaipon ng lakas para bumangon. Hindi siya makapaniwala na wala siyang pagkakataon laban sa isang bote ng beer. Ang mukha ni Harvey ay kalmado na parang isang lawa, ganap na hindi pinapansin ang iba pang mga lalaking nakasot na papalapit sa kanya. Humakbang siya pasulong at hinawakan ang kamay ni Idris bago nito maabot si Mandy. Dapat may death wish ka, young Master Saban, malamig na tumawa si Idris at tinitigan ang kamay ni Harvey. Hayaan mong pumunta ka sa akin ngayon at lumuhod. Gumapang ka hanggang sa mapuno ng dugo ang ulo mo, at ako ay iisiping patawarin ka. Kung hindi, babaliin ko ang bawat buto sa katawan mo. Ganun ba? Napangiti si Harvey, hindi nababahala sa banta. Ganito, pinisil niya ang kanyang kamay, at isang malakas na kaluskos ang narinig. Ang mga daliri ni Idris ay ganap na nasira. Oh! Umalangaw-ngaw sa buong kwarto ang hiyawan ng sakit. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sampal. Itinapat ni Harvey ang likod ng palad niya sa mukha ni Idris. Ang huli ay gamulong sa lupa, hanggang sa tuluyang tumigil ang mga hiyawan. Natigil lang ang pag-ikot ng kanyang katawan nang mabanggo siya ng ilang talampakan pabalik. Ang kanang kamay ni Idris ay ganap na napilipit. Napakasakit na hindi man lang niya magawa ang isang sigaw. Patuloy din ang pag-agos ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Masyadong mabilis si Harvey, safe to say, walang makareact sa mga galaw niya. Maraming mga mata kay Harvey, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagsasabi kung ano ang eksaktong nangyari. Tinakpan ni Jovi at Vienna ang kanilang mga bibig, pilit na pinipigilan ang kanilang mga hiyaw sa takot. Natakot sila na si Harvey ay makipag-ayos din sa kanila ng mga score. Pinunasan ni Harvey ang kanyang daliri gamit ang ilang tissue bago naglakad palapit kay Idris, na may nanginginig na walang katapusan. Pagkatapos, tinapakan niya ang binti ni Idris na may mahinang ngiti. Humingi ng tawad, kung hindi, babaliin ko ang paa mo. Oh, bastard ka. Ikaw damn bastard. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Ako ay mula sa Evergreen Capital Group.
Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Gayunpaman, patuloy na maririnig ang hiyawan ng takot habang nagbabanta si Idris. Natural, hindi siya basta-basta susuko ng ganoon kadali. Ganun ba? Natatakot ako. Kalmadong ngumiti si Harvey, habang ang lahat ay natigilan habang nanunood. Agad na binali ni Harvey ang binti ni Idris sa kalahati. Oh! Sumisigaw si Idris to the point na lalabas na ang eyeballs niya. Pagkatapos ay naglakad si Harvey sa kabilang side at tinapakan ang kabilang binti ni Idris. Tuluyang nalaglag ang mga panga ni Jovi at Vienna, at hindi man lang sila makapaniwala sa mga sinabi niya at nakikita. Ginagawa niya ang lahat ng ito kay Idris mismo. Napakaraming tao ang nanunood, hindi pa banggitin ang mga bodyguard niya. Malinaw na lahat sila ay mga may karanasang manlalaban. May death wish ba si Harvey? Saan siya nakakuha ng lakas ng loob na kumilos ng walang ingat? Maging ang mga mata ni Mandy ay kumikislap, sa kabila ng lubos na pagkakaalam kung ano ang kaya ni Harvey. Si Idris at ang kanyang kumpanya ay wala. Sa suporta ng ika-9 na sangay, hindi si Mandy natakot talaga. Gayunpaman, ang tubig sa Golden Sands ay napakalalim. Ang mahiwagang pamilyang Jackson lamang ay sapat na upang pukawin ang takot sa mga puso ng marami. Matagal na silang nakatago, ang pamilya Patel ay isang napakalakas na pamilya. Ngunit iba ang pamilya Jackson. Para sa marami dito, ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit kumpara sa pamilya Patel. Ito lamang ay sapat na upang ipakita kung gaano sila kakilakilabot. Habang si Mandy ay nag-aalala na parang may sakit, si Thomas ay natuwa. Kung tutuusin, malapit na siyang bugbugin. Napuno siya nang makitang naghihirap si Idris na may saya. Hayaan mo si Young Master Saban, bastard ka. Isang dosenang subordinate ang sumugod pagkatapos. Nagpatunog pa ng mga leeg ang mga lalaking nakasweet bago lumapit din kay Harvey. Baliin ko ang kabilang binti niya kapag lalapit ang sinuman sa inyo. Casual na sabi ni Harvey, na pinigilan sila mula sa paglapit. Ang mga simpleng salita niya ay sapat na para tumahimik ang lahat. Ang mga nasasakupan ay ganap na nagalit. Ang mga bodyguard ay nagngangalit sa kanilang mga ngipin, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na lumabas. Maraming mata ang nakatutok kay Harvey, puno ng takot at pagkabigla. Ang buong kwarto ay tila nagyelo. Ang buong lugar ay tila mas malamig, na parang bumaba ang temperatura. Ang mga bibig ng lahat ay natakpan at hindi sila nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Saan ka ba nanggaling, bastard ka? Paanong hindi ka natatakot sa mga kahihinatnan ng pagiging walang ingat? Kahit na magdesisyon akong palayain ka. Ang Newgate Chamber of Commerce ay hindi gagawin ang parehong. Sila, ngumiti ng mahina si Harvey. Kawili-wili, anong ibig mong sabihin dyan? Isa ka lang palaboy ng bansa. Sa kanila ang buong lugar na ito. Hindi mo alam iyon, ngunit narito ka na naging sanhi ng lahat ng gulo na ito. Ang may-ari ng lugar, si Miss Lee, ay paborito ni CEO Ruiz. Kung hindi mo siya iginagalang, hindi mo iginagalang si CEO Ruiz. Bawat isa sa inyo ay mamamatay ng kakila-kilabot. Nagngangalit si Idris habang binabalaan si Harvey at ang iba pa. Matapos marinig ang Newgate Chamber of Commerce, nagtinginan ang mga tao sa paligid nila. Ang Evergreen Capital Group ay lubos na kahanga-hanga, ngunit ito ay dahil lamang sa kanilang pera. Ang Newgate Chamber of Commerce, gayunpaman ay naiiba. To put it bluntly, sila ay mga gangster ng underworld na naninirahan sa gray area pagkatapos ay pinapabuti. Magkakaroon pa rin ng paraan pagkatapos labanan ng Evergreen Capital Group. Ngunit ito ay isang ganap na naiibang kwento kung sino man ang hindi gumagalang sa Newgate Chamber of Commerce. Sa pagkakataong iyon, lahat ay gustong sampalan sa mukha si Harvey. Paano mo hindi alam na ang lugar na ito ay kabilang sa Newgate Chamber of Commerce? Gusto mo bang mamatay ang lahat dito? Baliw ka, Harvey. Paano mo pinaplanong ayusin ang lahat ng ito ngayon? Malamig na ungol ni Jovi. Matuwid ang mukha niya habang marahas na saway kay Harvey. Inuutusan kita ngayon din. Lumuhad at humingi ng tawad kay Young Master Saban ngayon din.
Kung hindi, papasanin mo ang lahat ng kahihinatnan ng nangyari ngayon. Hindi namin dadalhin ito sa iyo. Napatingin si Harvey kay Jovi. Kailan pa nakapagdesisyon ang isang sellout na tulad mo kung ano ang gagawin ko? Anong sinasabi mo? Napaka-ignorante mo. Ginagawa ito ni Jovi para sa iyo. Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, lahat ay masisira dahil sa iyo. Nagdilim ang mukha ni Vienna sa sandaling iyon. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, at least think for Mandy's sake. Isipin mo ang ika-9 na branch ng pamilya Jean at ang Zimmer Enterprise. Sa puntong ito, isasama mo kaming lahat. Lahat kami ay inosente. Magiging maayos si Mandy at ang kanyang pamilya sa tabi ko. Magiging maayos din si Thomas para sa paninindigan laban sa kawalang katarungang dito. Ang sabi, kayong mga taong pumanig sa kasamaan ay magkakaroon ng problema. Sa katunayan, isang malaking problema. Kami. Ay nako. Takot na takot ako. Ngumisi si Vienna, bakas sa mukha niya ang masamang tingin. Kung ikaw ay hindi mo siyang pakawalan, hindi na namin aasikasuhin ang sitwasyon para sa iyo. Si Jovi na namumula sa galit. Mas mabuting huwag kang magsisi. Pagkatapos ay galit na galit siyang tumingin kay Mandy. Kailangan mong sabihan ang live-in husband mo tungkol dito, Mandy. Gusto mo bang kalagkarin niya lahat kami pababa? Bakit siya makakalaban kay Young Master Saban sa isang lugar na ganito? Siya ay baliw. Kahit na siya ay ganap na walang takot, ang iba sa atin ay kailangang mabuhay. Kabanata 4140. Gayunpaman, hindi umimik si Mandy. Dahil si Harvey ang tumayo para sa kanya, natural siyang tatabi sa kanya. Kung ano ang mangyayari pagkatapos, handa na siyang kunin ang lahat palapit kay Harvey. Clop, clop, clop. Maririnig ang mga tunog ng matataas na takong mula sa pasukan. Maraming mga bodyguard ang nakitang nakapalibot sa isang napakagandang babae sa katangi-tanging pampag-anda. Isang nakakaakit na aura ang maramdaman sa babae. Bago pa man siya makapasok sa loob ng kwarto, kumalat na sa buong kwarto ang bango ng kanyang mahinang bango. Ay nako, hindi ba ito si Young Master Saban? Anong nangyayari dito? Sinong bastard ang gumawa nito sa'yo? Ang babae ang namamahala sa lugar, si Miss Lee. Saglit siyang tumawa bago tumingin sa paligid na may matalim na tingin. Sino sa inyo ang gumawa nito kay Young Master Saban? Kakailanganin kitang tumayo ng tama ngayon na. She then shifted her gaze to Harvey, as if alam na niya ang sagot. Natural, hinihintay niyang umamin si Harvey sa kanyang kasalanan. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tinitigan si Miss Lee. Sa paghusga mula sa iyong saloobin, dapat ay mula ka sa Newgate Chamber of Commerce. Hindi pa, ngunit isa ako sa kanila sa puntong ito. Ako ang may hawak dito. Miss Lee ang tawag sa akin ng mga tao. Alam ng lahat sa underworld na protektado ako ng organisasyon. Kahit saang panig ka, kahit anong edad mo, bawal ka lumaban sa aking teritoryo. Sa madaling salita, nagdulot ka ng kaunting gulo dito. Hindi ka mapapatawad para dito. Bahagyang ngumiti si Harvey, hindi man lang natakot. Kaya hindi mo natatanungin kung sino ang may kasalanan dito. Tumingin si Miss Lee kay Harvey na may mapanuksong ngiti. Malinaw kung nasasabi na kasalanan mo ang lahat ng ito, binata. Ganun ba? Napatingin si Harvey sa babae na may kakaibang ekspresyon. Hindi mo susuriin ang mga surveillance camera bago gawin ang paghatol na iyon. Sa tingin ko, wala ka ring balak makipag-usap sa akin. Si Miss Lee ay nag-click sa kanyang dila, pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Ako ang dahilan dito, sagot niya na may malamig na tingin. Nagkakamali ka basta sinabi ko. Kung hindi ka natutuwa, tamaan mo na ako. Tumango si Harvey. Sige. Dahil napaka-unreasonable mo, sasamahan kita. Malapit ka nang lumuhad sa harap ko, maniwala ka man o hindi. Natigilan sina Jovi at Vienna, at puno ng pagkabigla. Yung live-in na asawang ito ay medyo matapang. How dare he go against someone like Miss Lee? Hindi ba niya alam kung gaano katakot ang suporta niya? Ang buong underworld ng Golden Sands ay manginig sa kanyang presensya. Nanunuya si Miss Lee.
Ganun ba? Nako, ganyan ka ba kahanga-hanga? Halika na, ipakita mo sa akin kung paano mo ako mapaluhod. Naturally, hindi siya naniniwala sa isang salita na sinabi ni Harvey, tumatawag sa mga pulis. Iyon ay larong pambata sa kanya, tungkol naman sa suporta ni Harvey. Hindi siya naniniwala na mayroon siyang kahanga-hangang tao sa kanyang likuran. Kahit meron, natitiyak niyang hindi nila siya mapapabagsak, pinalakpak ni Miss Lee ang kanyang mga kamay, at inilabas ng kanyang mga bodyguard ang kanilang mga baril, at sila ay mukhang nakamamatay na mabangis, handang hilahin ang gatilyo anumang oras.